Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joseph. Taong 1970, Lanao del Sur. Tol, parang napapadalas yung pagpunta ng ate mo sa tahanan ni Aling Gloria. Ano bang ginagawa nila? Nung nakaraang araw kasi nakasalubong ko yung ate mo. Merong buwat na tapayan eh. Puno ng asin. Tapos may nakasugbit pang buslo sa balikat. Naglalaman ng damong Maria. Naninilbihan ba siya bilang katulong sa matandang yun? Tanong ni Daniel. Si Raulo. Si Aling Gloria, dating propesor sa Universidad sa Maynila. Nagtuturo yun ng kurso. Kilala mo naman si ate mo Ning eh. Gustong pag-aralan ko nung meron sa kalangitan. Walang sapat na pera para makapasok sa paaralan. Kaya nagtsatsaga si ate sa dating propesor. Kahit papano may natututunan naman daw siya. Tugon ni Joseph. Ganun ba tol? Wag mo sanang mamasamay ng sasabihin ko ha. Sigurado ka bang pag-aaral lang ginagawa nila? Pakiramdam ko kasi parang may mali eh. Hindi ko lang maipaliwanag sa salita. Ganyan ka naman, palagi kami nararamdamang mali. Tulungan mo na nga lang ako magbuhat. Sako-sakong buhangin para dun sa pinapagawang bahay ni Kagawa. Dali ka na nga. Magkapatid si Joseph at Muning. Parehong ulila sa mga magulang. Si Joseph bilang lalaki sinikap na makapagtrabaho kahit kakarampot lang ang kikitain upang matugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Sinusuporta ng pangarap ng kapatid na makapag-aral. Nakapagtapos ng high school pero hindi nagawang umusad sa kolehiyo dahil walang sapat na pambayad. Pansamantala muna itong pumasok sa libreng klase ni Aling Gloria na nagpakilalang dating propesor sa Universidad ng Maynila. Hindi niya personal na nakausap ang matanda. Pero dahil may tiwala ang nakakatandang kapatid dito, ganun din ang ginawa ni Joseph. Pagkatapos maghakot ng sako-sakong buhangin, pumila si Joseph para makuha ang sahod. Sabay silang nagpunta sa pamilihan ni Daniel. Prioridad ang pangailangan ng kapatid katulad ng papel at panulat. Namamangha talaga ako sa iyo no? Konti na nga lang ang sahod. Palagi mo pang inuuna yung pangailangan ng ate mo. Paano naman yung sarili mong gusto? Kahit lalaki tayo, meron pa rin tayong inaasam na mga bagay Kailangan ko unahin si ate mo Ning para sa pag-aaral niya to. Kapag nakapagtapos siya, siguradong magiging marangya kami sa buhay. Malaki ang sahod Handa ako magtiis kung meron namang balik pagtagal Huwag ka mag-alala, kapag mayaman na kami, kukup-kupin kita. Ang taas ng lipad ng isipan mo. Paano makakapagtapos yung ate mo? Kay Aling Gloria lang siya nag-aaral. Sabihin na lang natin dati yung propesor, pero hindi siya makakapagbigay ng katibayan Ano ang tawag dun? Yung diploma? Ito naman hindi makaintindi ang ibig kong sabihin. Pag-iipunan ko yung pag-aaral ni ate. Kapag sapat na ang pera, papalusin ko siya na Maynila para doon mag-aral. Tama ka naman. Hindi makakapagbigay ng katibayan si Aling Gloria. Pero kahit ganun, malaki pa rin yung natutulong niya sa kapatid ko. Oo na. Ay na pala yung matandang pinag-uusapan natin Ano kaya yung bibilihin niyan? Ilang beses ko na siyang nakitang bumibili ng mga bato dyan sa nagtitinda ng mga anting-anting at pampaswerte. Sigurado ko, may ginagawa yan. Nahampas si Joseph ang kaibigan. Nainis sa ugali nitong masyadong mapagduda. Talagang tatahiin ko yung bibig mo Kung ano-ano yung sinasabi mo, halika na nga. Magkakasala pa tayo dahil sa'yo Umuwi na ang dalawa pero kahit sa daanan, hindi pa rin tumigil si Daniel. Malaki ang duda nito para kay Aling Gloria. Nagmula si Daniel sa pamilya kung saan ang mga ninuno ay dati nag-aaral sa mga turo ng kanan o turo ng kabutihan. Nakakasama siya sa mga pagpupulong at pagsasanay dati ng paslit pa lamang. Likas din siyang mapanghusga.
Hindi sa panlalait ng kapwa, mabilis niyang napapakiramdaman kung masama ba ang isang tao o hindi. Minsan ang pinuri dahil sa kakayahan nito. Kaso nga lang hindi napagyabong ang kakayahan dahil lumipat sila ng tahanan. Sa bahay ni Joseph muna sila tumambay. Tapos na rin ang mga gawain ni Daniel kung kaya't iginugol ang oras sa pakikipag-usap. Nahinto sa kalagitnaan ng makitang papalapit si Muning. Nakasunod dito si Aling Gloria. Magalang na bumati si Joseph pero hindi si Daniel. Hinatid ko si Muning. Gabi na baka mapano sa daan. Marami pa namang loko-loko ngayon. Kumusta ka na pala, Joseph? Parang wala tayong maayos sa pag-uusap. Opo nga eh. Tara, pasok kayo. May pagkain po sa loob. Sabayan nyo na magapunan si Ate Muning. Hindi na, iho. Naghapunan na kami ng ate mo sa bahay. Pinakain ko para makatulog na kagad pag-uwi. Marami kasing inaral ngayong araw eh. Bukas, hindi niya kailangan pumunta sa bahay. Binigyan ko siya ng oras para makapagpahinga. O siya, lalakad na ako. Magandang gabi sa inyo. Wika ni Aling Gloria. Bago umalis, bumaling muna ito kay Daniel. Tinitigan sa loob ng ilang sandali. Nakipagtitigan din ng binata. Hinatid ng tanaw habang papalayo. Ano bang meron? Bakit ganyan kayo magtitigan? May nangyari ba, tol? Depende. Kung may ginawa nga matandang yun. Pare, ako na mismo yung makikiusap. Ilayo mo si Ate Muning bago pa may mangyaring masama sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Malakas ang pakiramdam ko na may kabulastog ang ginagawa yan. Ilayo mo na si Ate Muning bago pa mahuli ang lahat. Ayos ka, komedyante ka no? Kita mong halos ugod-ugod na yung matanda. Kung ano-ano pa yung sinasabi mo. Baliw ka. Lubayan mo yung matanda bago ka tuluyang masunog sa impyerno. Kung ano-ano yung binibintang mo eh. Umuwi ka na nga. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi niya maipaliwanag ng maayos ang napapansin kay Aling Gloria kung kaya't hirap ding maintindihan ni Joseph. Hindi bale na. Dadalaw naman si Lolo Dante dito sa susunod na buwan eh. Lagot talaga yung matandang yan kapag tama ako ng hinala. Tignan natin. Wika ni Daniel sa sarili. Patuloy pa rin sa pag-aaral si Muning sa gabay ni Aling Gloria. Marami nang natutunan ang dalaga patungkol sa kalawakan. Hindi lang sa mga bituin, araw, buwan, planeta. Marami pang iba. Walang palya ang pagtuturo, kung kaya't natutunan kagad ang mga nabanggit. Lumipas ang ilang linggo, may bagong aral ang matanda. Ito ay tungkol sa pagsusulong ng kaluluwa, kung saan malayang makakapaglakbay ang espiritu ng tao sa kalawakan. Nang marinig ni Muning ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip na nangulit. Talaga po ba? Makakapaglakbay ang tao ng kaluluwa sa kalawakan? Paano po yun? Pwede pong paturo? Iha, hindi lang sa kalawakan. Maaari ding maglakbay sa ibang dimensyon. Mangyayari lang ito kung matututunan ang buong proseso ng pagsusulong ng kaluluwa o astral. Hindi naman ito mahirap, lalo na sa katulad mong madaling matuto. Ganun naman po pala. Di simulan na po natin yung pag-aaral. Ngumiti si Aling Gloria. Binigay sa dalaga ang tinuping papel na sinulatan ng aral patungkol sa binanggit. Sinimula ng pagbabasa at sa pag-unawa sa bawat terminong nakasulat. Hinayaan niya ito. Hindi malis ang tuwa ng unti-unting nagtatagumpay sa mga plano. Ganyan nga, Muning. Aralin mo ng mabuti nang sa ganon malaya kang makakapaglakbay sa kalawakan. Lalong-lalo na sa dimensyong napili ko para sa iyo. Sa loob ng ilang linggo, ito ang pinagkaabalahan ni Muning.
Kahit nagluluto, hawak-hawak pa rin ang papel kung saan nakasulat ang aralin. Kahit sa pagkain, sinusulyapan at hindi pa rin matigil. Kung minsan pa'y bumabangon si Joseph para alamin ang nangyayari sa kwarto nito. May pagkakataon, gising sa 10 oras ng gabi para magbasa. Hindi maiwasang mapalakas ang boses na naging dahilan para magising siya. Pagbalik sa tahanan ni Aling Gloria, pinakilala nito ang mga kagamitan na kakailanganin sa pagsasagawa ng ritual. Iba't ibang uri ng halaman, ugat, maging ang mga bato. Kasunod nito ang detalyadong hakbang ng proseso. Aktwal itong ginagawa sa harapan ng dalaga bilang halimbawa. Hindi nito maiwasang mamangha ng masaksiyan ang unti-unting paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Dumiretso sa itaasang kaluluwa. Sinubukang gisingin ang naiwang katawan pero wala na itong malay. Ang sumunod na napansin, ang pagrehistro ng mga salita sa papel. Isa-isang naitala ang nakikita ng kaluluwa sa dimensyong pinaglalakbayan. Dahil dito, lumakas ang loob ng dalaga na sumubok. Bumalik sa katawan ng matanda ang sariling kaluluwa pagkalipas ng ilang oras. Hindi napansin kung paano bumalik. Bigla na lang itong nagising. Tuluyang nilamon ng isipan ni Muning nang magkwento ang matanda tungkol sa paglalakbay. Payagan niyo na po ako. Gusto ko pong maranasan ng ganong bagay. Sigurado ka ba? Dapat buo ang loob mo, iha. Hindi pwedeng gusto mo lang dahil malaki ang posibilidad na magiging sanhi ito ng kamatayan. Marami nang sumubok sa ganitong ritual at marami na din ang hindi nakabalik sa kani-kanilang katawan. Alam kong natutunan mo na mga aralin tungkol dito pero hindi pa kita pinapayagan na sumubok. Kulang pa ang lakas ng loob mo, iha. Sa kabilang banda, alam ng matanda na kaya nitong bumalik sa sariling katawan dahil sa taglay na espiritual na lakas. Sinadya lamang na sabihin ang mga bagay na yun upang mas lalong mapukaw ang interes ni Muning. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakasimangot ka, ate? Pinagalitan ka ba ng guru mo? Hindi ka nakasagot sa klase, no? Wika ni Joseph sa kapatid. Kakauwi lang nito mula sa tahanan ni Aling Gloria. Ayaw niya kasing subukan ko yung pagsusulong ng kaluluwa. Kulang pa daw yung lakas ng loob ko. Kaya ko naman. Ewan ko ba? Gustong gusto kong masubukan na pumunta sa ibang dimensyon eh. Ibang ano? Hoy Ate Muning, ano bang sinasabi mo dyan? Anong ibang dimensyon? Papasok ka sa mundo ng mga engkanto, ganun? Hindi ang ibig kong sabihin sa kalawakan. Astral kung tawagin. Yan yung sinabi ni Aling Gloria eh. Pero nakakainis kasi hindi ko daw pwedeng gawin yun. Astra. Ewan. Paano ko maglalakbay? Anong sasakyan? Walang sasakyan. Ang gagawin lang, ritual kung saan hihiwalay yung kaluluwa at katawan mo. Ang kaluluwa at kamalayan mo lang ang maglalakbay papunta sa ibang dimensyon. Harap-harapan mong makikita yung iba't ibang bagay, no? Ang astig, di ba? Astig mo yung mukha mo, hindi ba delikado yan? Paano kapag hindi ka na nakabalik sa katawan mo? Di mamamatay ka. Ay nako, mabuti nang hindi pumayag si Aling Gloria. Hindi rin kasi nakakatuwa. Bahala nga kayong dalawa, magsama kayo. Basta ako gusto ko. Balang araw, masusubukan ko din yung paglalakbay ng kaluluwa. At siguradong maiinggit ka sa gagawin ko, no? Hindi ako maiinggit dahil pagpapakamatay yung ganyan. Hiwala yung kaluluwa sa katawan. Ewan? Nang mga sumunod na araw ay muling nagbigay ng aralin si Aling Gloria. Luluwas daw ito ng Maynila upang makakuha ng karagdagang libro para magamit ni Muning. Sa kabila nito, pinagtuunan ng pansin ng dalaga ang pagsusulong ng kaluluwa kaysa sa iniwang babasahin.
Araw-gabi, nagsasanay ang dalaga. Walang palya. Layunin niyang magawa ng tama ang bawat proseso para masubukan ng aktwal ang paglalakbay. Maging ang mga kakailanganin sa ritual ay inayos na ni Muning. Ngayon na ba ito bibilin lahat? Ang dami nito ate ah. Hindi kakasya yung naipon ko. Pwede bang sa katapusan ng buwan? Maghahanap pa ako ng pagkakakitaan eh. Wika ni Joseph. Matapos ibigay ni Muning ang kakailanganin. Oo naman, hindi ko naman sinabi sa'yo na bilhin mo kagad ah. Basta sa katapusan ah. Gusto kong masubukan yung ritual bago pa dumating si Aling Gloria. Gusto kong patunayan na buo yung loob ko. Nababaliw ka na talaga. Bahala ka na nga dyan, naalis na ako. Papasok na lang ako ng construction. Kamot ulong lumabas si Joseph. Hindi maiwasan ni Daniel na magtanong. Anong nangyari sa'yo? May kuto ka ba? Kamot ka ng kamot ah. Ano ba yung hawak mo? Lista ng utang? Hindi, may pinapabili si ate. Halika na nga, baka pagalitan pa tayo dito nung oras no. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabili ni Joseph ang nasa listahan. Hindi may tago ni Muning ang kaligayahan ng makumpleto ang kagamitan. Pero pinagpaliban muna ang pagtatangka dahil sinisiguro pang magiging tama ang hakbang ng ritual. Paulit-ulit na sinaulo ang mga nakasulat hanggang sa makabisado ang lahat. Sa kabilang banda, panay ang buntong hininga ni Daniel. Gusto niyang pagsabihan si Muning kaso walang pagkakataon dahil hindi kumakausap ng iba. Masyadong abala sa pag-aaral. Ilang ulit na rin pinakiusapan si Joseph, subalit hindi ito naniniwala sa kanya. Konti na lang talaga maiinis na ako sa iyo eh. Puro ka inala. Wala ka namang matibay na ebidensya. Kung totoo nga na sinasabi mong masamang tao si Aling Gloria, sana noon pa man may ginawa na siya kay ate. Eh hanggang ngayon wala naman nangyayari ah. Siguro nasobrahan ka sa kape, kaya kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Ako na nga itong nagmamalasakit pare. Hindi ko lang maipaliwanag sa salita. Ang hirap kasi pero totoo ang sinasabi ko. May mali sa nangyayari. Ikaw na mismo nagsabi na may inaral silang naghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Diyan palang delikado na eh. Tapos maglalakbay sa ibang dimensyon. Tol, isipin mong mabuti kung anong kakahantungan yan. Alam ko namang delikado pero wala namang masamang mangyayari. Nandyan pa si ate oh. Kahit nandyan ang mga kakailanganin para sa ritual, hindi pa naman niya sinusubukan ah. Meron pa daw siyang kakabisaduing hakbang. Huwag na nga lang natin pag-usapan, mamaya mag-away pa tayo eh. Kailangan ko nang puntahan si Lolo para mapigilan ang mangyayari. Tapos na ako magsabi tol ah. Walang sisiyan kung sakali mang mapahamak ang ate mo. Ikaw rin, cargo de konsensya mo yan. Oo na ako nang bahala dito. Hindi naman kita idadawit kung sakaling tama ka. Basta, ako nang bahala, problema naming magkapatid yan. Kahit ganito ang sinagot sa kaibigan, may parte sa kanya na naniniwala dito. Aminadong nahihirapang kontrahin ang kagustuhan ng kapatid, kung kaya't walang lakas ng loob na humadlang. Gayunpaman, lihim na nagdarasal na sana mapabilis ang araw para dumating sa lugar ang lolo ni Daniel. Alam niya na isa itong albularyo na pwedeng mahingian ng tulong. Pagpasok ng tahanan, napansin niya ang nakakatandang kapatid. Hinahanda na ang mga kagamitan. Ipunesto ang maliit na mesa malapit sa higaan. Inilagay sa mangkok ang tubig, asin, asul na bato, damong Maria, bulaklak ng pasyonaryo at may kung ano pang hinalo mula sa nakabalot na papel. Pagkatapos inusalan ng mga kataga habang hinahalo ang mga sangkap. Makalipas ang ilang sandali, siya naman ang pumesto sa papag. Humiga at pinikit ang mga mata. Tahimik lang si Joseph habang nanonood. Pero ang kalooban,
Halos sumabog sa pagiging kabado. Makaraan ng ilang segundo, nanindig ang balahibo ng maaninag ang puting usok. Lumabas mula sa katawan ni Muning. Tinangay ng hangin hanggang sa mawala sa paningin. Dahan-dahang lumapit. Sinubukang gisingin ng kapatid pero hindi nagmumulat. Natakot siya sa posibleng kahinatnan ng lahat. Hindi umalis sa tabi ng kapatid. Inantay na magkamalay. Sa bawat paglipas ng oras, hindi mapakali si Joseph. Walang senyales ang katawan nito. Ilang beses nang ginising pero wala pa rin. Lalong natakot nang makaramdam ng mabigat na presensya. Sinunda ng paglabas ng maitim na usok sa mangkok kung saan nakahalo ang mga sangkap. Hindi nagtagal na buo ang hubog ng tao mula rito pero walang muka. Sadyang porma lamang ng katawan. Hindi alam ni Joseph kung nakita ba siya nito o hindi. Nasa likuran siya ng cabinet. Ang nilalang ay lumapit sa walang malay na katawan ni Muning. Ilang sandali pa tuluyan ng binalot ng usok ang lugar. Hindi nakakilo si Joseph. Gustong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig. Mabuti na lamang dumating si Daniel na siyang nagligtas sa kanila ng ate niya. Binasag ang bintana at saka nagsaboy ng asin. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging tunog sa buong lugar. Dahan-dahang naglaho ang itim na aura. Tol, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Yung ate mo, talagang hindi siya nagpapigil ah. Wika ni Daniel nang makita ang nakahigang si Muning. Wala pa ring malay ng mga oras na ito. Tol, hindi ko alam. May lumitaw na demonyo, lumapit siya sa ate ko eh. Ano mangyayari? Magigising pa ba si ate? Wika ni Joseph. Nanginginig pa rin siya dahil sa kaganapan. Hindi ko alam. Hindi sapat ang kaalaman ko tungkol sa ganitong bagay. Pero wag kang mag-alala. Sa susunod na araw darating si Lolo. Matutulungan niya tayo sa kalagayang to. Tugon ni Daniel. Binantayan nila ang katawan ni Muning. Itinapon ni Joseph ang mangkok kung saan lumabas ang elemento sa takot na bumalik ito sa lugar. Hindi iniwanan ang kapatid pero lumipas na lamang ang 24 oras. Wala pa ring senyales ng kamalayan. Hanggang sa dumating na ang lolo ni Daniel. Pare, ito nga pala si Lolo Sergio. Lo, kaibigan ko. At yung babaeng nakahiga yung nakakatandang kapatid niya si Ate Muning. Ito yung binanggit ko na nagsusulong ng kaluluwa eh. Ilang oras na siyang walang malay, Lolo. Hindi kagad sumagot si Lolo Sergio. Pinakiramdaman ng salid na kinalalagyan ni Muning. Nilibot ng tingin ng bawat sulok at saka binaling ang pansin sa nakahigang dalaga. Dinaman niya ang pulso, subalit wala kahit isang pagpintig. Wala siyang maramdaman mula dito. Bakante ang katawan ng babae. Wala akong maramdamang koneksyon ng katawan at kaluluwa. Sino bang nagturo sa kanya ng ganitong ritual? Wika ni Lolo Sergio. Si Aling Gloria po. Kapitbahay namin na nagpakilalang dating propesor sa Maynila. Mahilig si ate sa pag-aaral sa kalawakan eh. At yung matandang yun yung pansamantalang nagtuturo sa kanya. Ganun ba? Mukhang nalin lang ang kapatid mo. Hindi sa kalawakan, kung hindi sa isang demonyo. Ang sabi mo kanina, Daniel, merong lumitaw na elemento. Yun ang demonyong napagkasunduan ng matanda para sa kaluluwa ng dalagang ito. Lolo Sergio, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po yung ate ko. May paraan pa po ba para makabalik siya? Meron naman pero hindi 100%. Buwis buhay ang pagbabalik sa kaluluwa sa katawan ng taong nakipagkasundo sa demonyo. Pero wag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan. Ang una rito, mahanap ang sinasabi mong nagturo sa kanya. May kailangan tayong makuha. Pero wala po siya sa lugar namin ngayon eh. Pumunta daw po ng Maynila. Paano po yun? Hindi problema yan. Pwede nating hatakin pabalik dito.
Sa mismong silid na kinalalagyan ni Muning, nagsagawa ng ritual ang matanda. Naghanda ng mga kagamitan. Lumabas sina Joseph at Daniel alinsunod sa utos nito. Sa puntong yan, wala na silang alam kung paano ginawa ang proseso ng ritual. Nagintay na lamang sila ng mangyayari. Lumipas ang ilang oras. Narinig nila ang boses ni Aling Gloria. Pumapalahaw sa buong lugar. Dali-dali nilang sinilip ang kinalalagyan ni Lolo Sergio. Anong kailangan mo? Bakit mo ko pinapahirapan? Hindi kita kilala. Hindi mo ko kailangan makilala. Sabihin mo ang iyong pangalan at ano ang pakay mo sa batang ito. Hindi mo ko madadaan ka ganito. Wala na si Muning. Pagmamay-ari na siya ng demonya. Hindi niyo makikita ang batang yan. Ganun ba? Hindi ka talaga natatakot sa pwedeng mangyari sa iyo. Sige, mukhang wala kang balak makipagtulungan. Pasensyahan na lang tayo. Hawak-hawak ni Lolo Sergio ang manika na ibinigay ni Aling Gloria kay Muning. Isang uri ng manika na gawa sa dayami. Kinargahan ni Lolo Sergio ng orasyon. Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Aling Gloria. Kasunod nito ang unti-unting pagpatak ng dugo mula sa mismong manika. Papatay na sana ni Lolo Sergio ang matanda. Kaso nga lang muli itong nagsalita. Susuko na ako. Tigilan mo na. Ibabalik ko na si Muning. Pero ipangako mong papakawalan mo ako. Nakadepende pa rin kung paano ka makikipagtulungan. Kung magagawa mong ibalik ngayon din ang buhay ng bata, baka maawa pa ako sa iyo. Pero hindi mo ako madadaan sa panlilin lang, Gloria! Napansin ni Lolo Sergio. Bumabalik ang dugo sa manika. Kaya walang pagdadalawang isip na tinapos ang buhay nito. Unti-unting nawala ang boses ni Aling Gloria. Sinundan ng nakakasulasok na amoy na nagmula sa manika. Kagad itinapon, isinilid sa kahon at saka sinelyohan. Binalingan ng pansin ni Lolo Sergio ang pagsasagawa ng ritual para maibalik ang kaluluwa ni Muning sa naiwang katawan. Ginamit ang mga sangkap sa pagsusulong ng kaluluwa. Dinagdagan na lamang ng orasyon at dasal na nakasulat sa papel. Inihalo ang lahat sa mangkok. Pagkatapos ay sinimulan ang pag-usal ng mga kataga. Umabot ng ilang oras bago natunto ng matanda ang kinaroroonan ng kaluluwa. Nakausap ito sa pamamagitan ng pagrehistro ng salita sa papel. Nakasama sa inanda ni Muning bago ginawa ang pagsusulong ng kaluluwa. Nanghingi ng tulong ang dalaga. Hindi siya makawala dahil maraming itim na elemento sa paligid. Ipinagpatuloy ni Lolo Sergio ang ritual. Pero nahirapan siyang hatakin paalis sa dimensyong kinalalagyan sa kadailanang merong pananggalang sa katawan ng demonyo na lumitaw doon sa tahanan. Pansamantalang pinutol ang ritual para balingan ng pansin ang inilapat sa katawan ng dalaga. Gumugol ng ilang minuto bago tuluyang nasira. Sa pagbalik sa proseso, unti-unti nang nahatak ang kaluluwa. Gayunpaman, nagtulungan ang mga demonyo na pumigil. Ang iba ay lumitaw sa tabi ni Lolo Sergio para manggulo, pero hindi nagpatinag ang matanda. Binaliwala ang banta ng mga ito. Itinutok ng gusto ang atensyon sa layong pagbawi ng kaluluwa ni Muning. Sa kabutiang palad, dininig ng langit ang ritual. Biglang nagising ang dalaga. Habol hiningang nanginginig, namumutla. Takot ang nabanaag sa mga mata. Dali-daling tinapos ni Lolo Sergio at sinelyohan ang lagusan upang hindi na makalabas ang demonyo na mula sa ibang dimensyon. Lumipas ang araw. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni Muning mula sa panghihina. Nagsisisi ito sa pagkahalina sa pag-aaral kasama si Aling Gloria. Hinanap din nila ang matanda. Pero ang sabi ni Lolo Sergio, imposibleng buhay pa ito.
Ayaw sanang maniwala pero nakaabot ang balita tungkol dito. Patay na si Lola Gloria. Gayunpaman maluwag na nakahinga ang magkapatid dahil sa kabila ng pangyayari. Ligtas si Muning. Nakapagbayad si Aling Gloria sa pamamagitan ng kamatayan. Nang tanungin ni Lolo Sergio kung paano humantong sa ganito. Alangang buhayin ko pa yon ang lala ng ginawa sa inyo. Maaaring naninilbihan ako sa kanan, pero kumikilala ko ng kamatayan bilang parusa sa katulad ni Gloria. Hindi ko sasabihing sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa dahil siguradong sa imperno siya babagsak. Mawalang galang na po Manong pero matanong ko lang. Mangkukulam po ba kayo? Gumagamit ka kasi ng manika eh. Iho, ginamit ko lang ang bagay na ibinigay ni Gloria sa kapatid mo. Mas mabilis at mabisa kapag binalik ang pamamaraan na ginamit ng isang mangkukulam. O ano, naniniwala ka na sa akin? Pinagbibintangan mo pa ako na palaging nagdududa. Eh tama naman yung hinala ko eh. Isang patunay na yung nangyari sa kapatid mo. Kung naniwala ka sana nung simula pa lang, hindi na tayo aabot sa ganito. Lokong bata to, may pinagdadaanan na nga yung kaibigan mo, gaganyanin mo pa. Hay nako Joseph, pagpasensyahan mo na tong apo ko. Wala lang talagang preno ang bibig niyan. O siya, kailangan ko nang bumalik sa probinsya. May mahalagang bagay pa akong aasikasuhin. Iho, ikaw nang bahala sa kapatid mo. Bantayan mong maigi dahil hindi madali ang nangyari sa kanya. Ikaw naman Daniel, huwag kang magdadalawang isip na magpadala ng mensahe sa akin kung sakaling kailangan ng tulong dito. Huling wika ni Lolo Sergio bago tuluyang umalis sa lugar. Mabigat na karanasan ang naramdaman ng magkapatid. Pero nagsilbing aral ito para sa kanila. Maging maingat para sa mga susunod na akbang. Huwag kagad magtitiwala sa mga tao at ugaliing makinig sa kaibigan, lalo na kung hindi naman masama ang pinapayo. Ang susunod na kwento natin mga kabayan ay bagong storya. Ito ay tungkol sa tagapagbantay ng bangkay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Taong 1960. Probinsya ng Leyte. Samuel, puntahan mo nga ang lolo sa tornino mo. Kaninang umaga pa yun doon sa lumang bahay pero hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Liblib ang bahaging yun Maraming ligaw na hayop. Nag-aalala ko, baka napano na yung gurang. Ang tanda na kasi, umaalis pa rin ang bahay, hindi na lang mapirme. Wika ni Lola Gracia. Opo Lola, tatapusin ko lang tong pagsala ng palay. Nga po pala, bakit babalik-balik si Lolo sa dati nating bahay? Ano po bang meron dun? Sa napapansin ko rin, dun siya sa puno ng talisay palaging nakatambay. Dun sa likod. Di ba Lola may balita dun? May bangkay daw ng aswang na nilibing? Tugon ni Samuel. Ay nako, doon ka sa lolo mo magtanong. Hindi ko rin maintindihan ng matandang yon. Kulang na lang. Tumabi sa nakalibing na halimaw. Natawa si Samuel sa sagot ng lola. Ipinagpatuloy ang gawain para matapos kagad. Binilisan ni Samuel ang paglalakad patungo sa dating tahanan. May kalayuan at kinakailangan pang dumaan sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi naman siya nakalimot na magdala ng sulo. Meron ding nakasugbit na itak upang may panlaban kung sakaling makasalubong ng ligaw na hayop. Nakarating na sa dating tahanan, may mga nakasinding sulo sa buong lugar. Nakita niya sa likuran ng lolo. May kinakausap ito habang bumubuga ng usok mula sa inihit-hit na tabako. Wala ka bang balak na dumalaw pare? Matagal na nang huli tayong nagkita. Nasaan ka na ba ngayon? Sana nasa maayos kang kalagayan. Lolo, parang nalipasan po yata kayo ng gutom Nagsasalita ka mag-isa
Oh, anong ginagawa mo dito? Ang sabi ko sa lola mo, wag na akong pasundan uuwi naman ako. Etong lola mo talaga. Ilang oras lang ako mawala nasasabi ka agad. Kaninang umaga pa kayo wala, Lolo. Umuwi na po tayo. Hindi pa nga kayo nakakapagtanghalian tapos maghahapunan na naman, no? Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Tapos na akong kumain. Sinabayan ko yung kaibigan ko. Ikaw na lang ang bumalik sa atin. Samuel, sabihin mo lang kay Gracia na wag na akong antayin. Siguro bukas pa akong uuwi. Sasamahan ko pa si Perico sa gabing ito. Kunot noong tumitig si Samuel sa matanda. Hindi na nangulit pa dahil siguradong magagalit ito. Umiwas na lamang. Dumistansya at pumasok sa loob. Binuksan ang bintana upang masulyapan ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Lolo sa Sortino. Siya lang mag-isa doon sa lugar, pero ang pakiramdam ay merong kasama. Tawanan, kwentuhan, asaran. Ito ang naging takbo ng pangyayari sa loob ng mahabang oras. Tahimik na nagmamasid si Samuel. Panay ang pag-iling dahil tila nasisiraan ng bait ang lolo. Hindi nagtagal, may naaninag siyang anino mula sa likuran ng matanda. Malayo pa, pero kahit papano malinaw na nasundan ng kilos. Dahan-dahan itong gumapang patungo sa kanilalagyan ni Lolo sa Sortino. Otomatikong binunot ni Samuel ang itak. Pagkatapos ay lumabas. Tumayo siya malapit sa matanda. Nagtataka ang lolo sa kanyang ginawa kaya kaagad siyang pinuna. Samuel, nakakatakot ka naman. Ibaba mo nga yung patalim, baka mademonyo ka Ano bang tinitignan mo dyan sa likuran? Masyadong madilim, may nakikita ka ba? Lolo, may nakita akong gumagapang dun. Hindi ko alam pero parang mabangis na hayop. Pumasok po kayo sa loob. Ako nang haharap sa isang to. Lolo, pumasok na kayo. Kumunot ang noo ni Samuel nang kalmado pa rin ang matanda sa kabila ng banta sa paligid. Dumukot ito ng tabako. Nagbubuga ng usok. Napakamot na lamang sa ulo ang binata, pero nang muling tignan ang nilalang, muling nataranta dahil nasa malapitan na. Pinilit niya si Lolo sa Sortino na pumasok sa bahay. Apo, hindi kailangan magtago para lang makaiwas sa nilalang. Hindi naman makakalapit ang mga yan. Protektado ang lugar na ito. Si Perico ang bahala sa atin. Lolo, pwede ba? Mamaya na tayo magbiro. Seryosong sitwasyon ang kinakaharap natin. Tumigil na po kayo, kakapiriko na yan. Ako'y nababaliw Ibinalik ni Samuel ang pansin sa labas. Nakikita niyang gumagapang na ang nilalang. Hindi palang mamukaan kung anong klase ng halimaw. Walang ingay. Walang amoy. Sadyang gumagalaw lang sa kadiliman. Makalipas ang ilang sandali ay tumayo ito. Taglay ang hubog ng isang tao. Lumitaw ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang bias at braso. Nang mapansing nakatingin ng binata ay umangil ng malakas. Sa isang kurap lang, nahulog ang ulo nito. Gumulong papalapit sa dalawa. Anak nang, anong klaseng nilalang yun? Naputol yung ulo. Muling sinilip ni Samuel ang nilalang. Dinampot nito ang ulo sa lupa at saka binalik sa ayos. Pagkatapos, biglang nawala doon sa lugar. Nakahinga ng maluwag ang binata, pero nagtataka nang makitang nakangiti ang matandang kasama. Lolo, kung makangiti ka parang hindi tayo nalagay sa alanganin Halos mahimatay ako sa takot pero tumatawa ka lang. Masyado ka kasing matatakotin kaya ganyan. Subukan mong tatagan ng kalooban. Harapin ang nilalang. Hindi yung pinagtataguan tapos sisilip-silip. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki ang pagkarap sa isang halimaw kahit kulang ka sa armas.
At hindi rin nakakabawas sa pagkalalaki ang magtago, lalo na kung hindi mo alam yung kaharap mo. Walang matinong tao ang haharap ng ganun-ganun lang ha. Yung nilalang kanina hindi ko nga alam kung ano yun eh. Hindi niya ba napansin? Pinagulong niya yung ulo sa lupa. Sumalpak pa nga sa dingding eh. Pero bakit ba kayo ganyan lolo? Bakit sobrang kampante niyo? Anong meron? Sa kabila ng sunod-sunod na katanungan ni Samuel, ngumiti lamang ang matanda sa kanya. Tumalikod at nagtungo sa sulok. Muling nagsindi ng sigarilyo. Binuksan pa ang bintana. Napabuntong hininga na lamang si Samuel at naupo sa tabi. Sa pagdaan ng mga oras sumikat na ang araw. Wala na sa higaan si Lolo sa Sortino. Nagmamadali siyang lumabas para malaman kung nasaan ito. Nakita sa likuran, sa lilim ng puno kung saan kasama si Lola Gracia, nakapamewang na sinisermo na ng asawa. Magdamag ako nag-intay pero hindi ka umuwi. Pati si Samuel dinamay mo. Matanda ka na kaya umayos ka naman. Tumigil ka na sa kakaitit ng tabako. Nangangamoy na yung bunganga mo. Tumayo ka, umuwi na tayo. Ay, ayan. Gising na pala ang apo ko. Halika na, tayo na sa bahay. Pagdating sa tahanan nagpatuloy ang bangayan ng mag-asawa. Hindi matigil si Lola Gracia sa pagsisermon. Inaalala ang sitwasyon. Pero si Lolo sa Sortino, walang balak na sumunod sa kanya. Ano ba kasi ang kinakagalit mo? Gusto ko lang tumambay sa dati nating bahay. Wala namang masama, hindi ba? Walang masama pero bakit ka palaging nandun? Iniwanan nga natin yon dahil liblib. Maraming ligaw na hayop at meron pang aswang. Tapos babalik ka. Sabihin mo nga, gusto mo bang malahian? Gracia, kaya ako pumupunta doon para bantayan ang libingan ng aking kaibigan. Yun lang, wala nang ibang paka. Ikaw naman, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan mo. Hindi rin kita maintindihan. Sino ba ang tinutukoy mong kaibigan? Wala namang ibang nakalibing doon. Kung hindi yung bangkay na natagpo ang aswang noong araw. Maging si Samuel ay maraming katanungan. Wala kasi siyang matandaan na may naikwentong kaibigan si Lolo sa Sortino. Ang tanging kasama lang nito nung araw ay ang kapwa magsasaka na hindi pa magkasundo kung paminsan. Pagsapit ng hapon muling bumalik ang matanda sa dating tahanan. Sa pagkakataong ito ay may dalang pagkain at mga kandila. Lihim niyang sinundan. Dumiretso ito sa likuran, sa ilalim ng puno. Naglatag ng telang sapin. Inilagay ang mga handang bitbit. Sinindihan ng mga kandila pagkatapos ay nagdasal. Ilang minuto ang dumaan bago ito natapos. Hindi napigilan ni Samuel na lumapit. Lolo, parang sumasama na yata ang kalusugan niyo. Sino bang binabalikan mo dito? Meron ka pang dalang pagkain. Nagsindi ka ng kandila. May inaalayan po ba kayo? Meron. Ang yumao kong kaibigan na si Perico. Ilang taon na rin magmula nang mamatay siya. Wala siyang pamilya, kung kaya't ako na lamang ang umaalala sa kanya. Alam mo ba, sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita, lumipat kasi yan sa ibang lugar eh. Dito pa rin niya piniling magpalibing. Naghihingalo siya, pero sinikap na makabalik at dito mamatay. Nakakaawa ang kaibigan ko. Muling pumasok sa isipan ni Samuel. Walang ibang nilibing sa lugar kung hindi ang napag-uusapang aswang. Ito rin ang nilalang na pumapatay sa kapwa niya halimaw. Sa natatandaan niya, si Lolo sa Sortino ang nakatagpo sa bangkay at siya rin ang naglibing. Kinilabutang nagtanong muli sa matanda. Yung tinutukoy niyo po bang kaibigan yung aswang na nakalibing dito? Paano kayo nagkaroon ng kaibigan ganun? Nasalinan si Perico. Nagbibinata pa lang siya ng mayanggaw. Nang maging ganap,
Lumipat ng ibang lugar para magpakalayo-layo at maiwasang mapahiya sa mga tao. Sa kabila ng pagiging aswang, hindi siya kailanman tumikim ng laman ng tao. Tumindig sa pangakong pupuksain ang bawat aswang na makakasalubong kahit sabihin pang magkalahi sila. Malaki ang galit niya sa nangyaring pagyayanggaw kung kaya't gumante sa pamamagitan ng pagpatay ng kapwa halimaw. Masyadong kumapit sa pangakong iyon na kahit sa kamatayan ay patuloy na lumalaban. Paanong kahit sa kamatayan patuloy na lumalaban? Patay na nga. Maaaring patay na ang kanyang katawang tao, pero hindi ang kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Sasapit din ang tamang oras kung saan makikita mo ang sinasabi ko. Makikilala mo si Perico. Kaso nga lang iba lang ang wangis niya. Napabuntong hininga si Samuel. Hindi malaman kung maniniwala ba sa naririnig. Makalipas ang ilang oras, binaybay nila ang daan pauwi. Sa kalagitnaan, panay ang paglingon dahil biglang may dumaraan sa likuran. Sa tuwing titignan naman ay walang makikita. Ilang sandali pa ay natumba si Samuel nang may humagip sa kanya. Duguan ang braso ng kapain. Sumunod ay ang kanyang lolo. Umaray ng sumalpok sa kalapit na puno. Sa puntong ito, may naaninag na anino ng kung anong nilalang. Nakatago ito sa mayabong na halaman. Sino ka? Lumabas kang hayop ka! Maglaban tayo! Wika ni Samuel. Mabuti na lamang hindi nakalimutang magsukbit ng patalim. Iwinasiwa sa direksyon ng nilalang upang takutin, kaso nga lang lalo itong lumapit. Habang gumagapang patungo sa kanila, naisip ng binata ang nilalang na kayang ihiwalay ang ulo sa katawan. Dito pa lang nanlamig na siya. Hindi mahawakan ng maayos ang patalim dahil nanginginig pa rin. Lolo, yan yata yung aswang na humihiwalay yung parte ng katawan eh. Hindi, apo. Iba yan. Huwag ka ring matakot dahil wala siyang laban sa atin. Sige lang. Hayaan mo lang siyang lumapit sa atin. Lolo naman, nasa panganib na nga tayo tapos puro ka pa Perico. Ano magagawa ng isang Hindi natapos si Samuel ang sasabihin nang may lumitaw na isa pang nilalang. Mabangis na asong gubat ang nasa harapan nila. Naglalaway. Nakalabas ang matutulis na pangil. Nakatayo ang buntot at mga tenga. Higit sa lahat, walang pasabing umatake sa aswang. Umalingaw-ngaw ang ingay ng mga ito. Nagbuno hanggang sa bigla na lang tumahimik. Nang lumabas ang aso sa nagyayabungang halaman kung saan sinugod ang nilalang. Kagat-kagat ang nilalang. Puro kalmot ang buong katawan. Nakabukas ang tiyan. Nalalaglag pa ang laman. Naging maamo ito habang nakatingin sa lolo. Kaya kampante ako sa ganitong pagkakataon dahil alam kong darating ka para sumaklolo. Matagal na nang huli mo akong dinalaw. Kumusta ka naman ngayon, Perico? May dala akong pagkain. Iniwanan ko sa lilim ng puno sa likod ng bahay. Ay puntahan mo na lang doon. Pasimpleng hinawakan sa ulo ng matanda ang asong gubat. Gumagalaw pa ang buntot nito. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Patnubayan ka nawa kung saan ka man paparoon. Masaya kung makita ka kahit sa maiksing panahon. Samuel, pumunta ka sa tahanan, kumuha ka ng sako. Idedispatcha natin ang bangkay. Naguguluhan man, pero sumunod pa rin ang binata. Sa likuran ng lumang tahanan naghukay ng libingan, tinarakan ng kahoy ang ibabaw ng lupa. Napansin din ni Samuel na maraming nakatarak na kahoy sa buong lugar. Meron pa palang ibang nakalibing dito, Lolo. Tama ka. Marami nang nakalibing dito. Mga aswang na nangahas sa mga biktima sa akin pero hindi nila kinaya si Perico.
At saka lahat sila gustong makuha ang buto ni Perico bilang karagdagang lakas sa kanilang lahi. Ibig sabihin, Lolo, kahit patay na, nagkakaroon sila ng interes. Oo. Iba't ibang lahi ng aswang ang pumupunta dito sa lugar upang kunin ang buto ni Perico. Isa siyang mataas na uri ng aswang. Maraming napatay mula sa iba't ibang lahi. Kaya ang pagkuha sa buto nito ay malaking tulong para sa kanilang angkan bilang karagdagang simbolo at karagdagang lakas sa buong ahop. Sa puntong ito, nagkaroon ng interes si Samuel sa kwento ng sinasabing kaibigan na si Perico. Nanatili siya sa tabi ng lolo upang mapakinggan ang detalyadong salaysay. Sinimula ng kwento nang sandaling naghihingalo ang yumao. Isang gabi pauwi ang lolo mula sa sakahan. Nakasalubong niya si Perico. Maraming sugat sa katawan. Meron pang nakatarak na matalim na kahoy. Hindi na halos makapagsalita, pero nagawang hilingin na mabigyan ng maayos na libingan bago mangyari sinigurado ni Perico na maililipat ang kaluluwa. Ang gusto sana ay sa tao, kaso nga lang walang masaniban ng mga oras na yon. Kaya naman ang asong gubat na sumalakay sa kanya. Ito ang pinatay at nilipatan ng espiritu. Matapos nun ay dali-daling nagukay ang lolo upang malibing ang katawan ng kaibigan. Habang inaasikaso ang bangkay ay may aswang na sumugod. Ang asong gubat na sinaniba ni Perico ang nakipagtuos. Layo ng mga ito, makuha ang katawan ni Perico upang ihandog sa mga kalahi bilang tanda ng mataas na uri ng tagumpay na mapatay ang pumapatay sa kanilang angkan. Kaso nga lang hindi pumayag si Perico na mangyari. Inubos niya ang lahat ng aswang na sumasalakay gamit ang bagong katangian bilang asong gubat. Magmula noon, ilang beses ko na lang nakita si Perico dahil sa masusukal na bahagi ng kagubatan siya namamalagi. Lumalabas lang kapag merong sumusugod sa akin o hindi kaya naman kung merong gustong lumapastangan sa kanyang katawan. Paano po nangyari na naging usap-usapan ng tungkol dyan? Narinig ko po kasi sa mga kapitbahay. Paanong hindi? Yung Lola Gracia mo, hindi kayang magtago ng sekreto. Pero humupa na rin ang usapin tungkol dito. O siya, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Matapos masaksiyan ng pangyayari, hindi makatulog si Samuel sa kakaisip. Hindi makapaniwala na may ganong kaibigan ang lolo. Isang hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi niya maintindihan ang mararamdaman kung mamamangha ba o matatakot. Kinabukasan si Samuel ang nauna sa dating bahay. Magtatambak lang ng palay. Kahit iniwanan na ito ay nilagyan pa rin ng kagamitan dahil madadaanan nito patungong taniman. Habang naghahanda, may matandang lalaki na huminto. Kung hindi siya nagkusang magtanong, patuloy lang ito sa pagtitig. Manong, magandang araw po. May kailangan po ba kayo? Hingi lang sana ako na makakain iyo. Sa aking paglalakbay, hindi ko alam kung saan na napadpad. Meron akong sakit sa isipan. Ang sabi nila nakakalimutan ko ang ilang bagay. Maging ang aking tahanan, minsan kahit ang pangalan ko. Pero ngayon naaalala ko pa. Pwede mo akong tawaging Eduardo. Samuel naman po ang pangalan ko. Pasok kayo. May dala akong baon, pagtiyagaan nyo na lang. Hindi masyadong maasikaso dahil abala sa gawain. Naghahakot si Samuel ng palay. Sakto namang matapos ang matanda sa pagkain. Nagpaalam siya dahil tutungo ng taniman. Sa paglipas ng oras, nagulat na lang si Samuel dahil nakaabang ang matanda sa kanya.
Kumaway pa ito nang makita siyang nakatingin. Dali-daling binitbit ang mga kagamitan. Isinabay patungo sa lumang bahay. Gustong sumama nito sa kanya sa lugar. Saan pa ho kayo uuwi niyan? Wala kayong matandaan eh. Yun na nga iyo. Baka pwedeng makiusap na dumito muna ako. Kahit ngayong gabi lang. Ako nang bahalang maghanap ng paraan para makauwi kinabukasan. Wala naman pong problema. Wala namang nakatira dito eh. Tambakan lang namin ng gamit. Ayos lang po ba sa inyo mag-isa? Kailangan ko kasing umuwi eh. Walang problema. Muli maraming salamat sa tulong mo. Nakasalubong ni Samuel sa daanan ng lolo. Hindi nito napigilang magtanong ng may mapansin. Tanaw ang tahanan mula sa kinakatayuan. Nakatitig lang ito doon. Iho, bakit ka nagpatuloy ng kung sino? Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang tatanggap ng bisita, lalo na't hindi mo kilala? Si Manong Eduardo lang po yun, nakakaawa kasi. Hindi matandaan ang tahanan niya. Tapos gabi na din oh. Alis din naman siya kinabukasan. Umiling ang lolo. Pagkuway hinugot ang itak na nakasugbit sa tagiliran ni Samuel. Walang pagdadalawang isip na nagmarcha patungo sa tahanan. Wala na sa loob si Eduardo. Dali-daling hinanap. Pero ang natagpuan ay isang aswang na hinuhukay ang libingan ni Perico. Hoy ikaw, itigil mo yan. Kung ayaw mong ilibing kita dyan. Lumingon ang aswang. Ipinakita ang mahabang pangil at mahabang kuko. Dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanya. Magulo ang buwagag na buhok. Nanlilisik ang mga mata. Maitim ang buong katawan. At batay sa galaw nito, naalala ni Samuel ang aswang na nakita noong nakaraang gabi. Ito ang may kakayahan na paghiwalayin ang ulo sa katawan. Matagal ako nagantay na makalapit dito sa lugar. Mabuti na lang mangmang ang binata. Teka, wala akong pinapatuloy na aswang dito ha. Si Mang Eduardo lang. Teka, ikaw ba yun? Matapos magsalita, muling humiwalay ang ulo nito sa katawan. Pumaikot sa kinakatayuan ni Samuel at ng lolo. Kahit ihiwalay mo ang buo mong katawan, hindi kami natatakot sa'yo. Alam ko na meron kang pinaghugutan ng tapang. Inaantay mo si Perigo. Kaso paano pag hindi siya dumating? Siguradong mamamatay kayong dalawa. Tumawa ng malakas ang aswang. Bumalik ito sa puntod at sinimulang magukay. Dali-daling lumapit ang lolo para awatin kaso mabilis na umiwas ang nilalang. Hindi mo ako makukuha sa ganyan tanda. Iniwasan kong sumugod, kaya ikaw ang umatake. Ano bang meron? Bakit mo binabantayan ang bangkay ng aswang? Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin nang sa ganon ay matapos na tayo? Hindi mo naman mapapakinabangan. Sa akin ibinili ng bangkay ng kaibigan ko. Kaya tungkulin ko itong protektahan. Ikaw, ano bang sadya mo sa lugar? Alam kong alam mo ang dahilan. Dagdag kalakasan sa amin ang buto ng aswang na yan. Habang nagsasalita ang lolo, hindi maiwasang mapatanong sa isipan kung ano ang ginagawa ng matanda. Dahan-dahan itong pumapadyak sa lupa. Bumabagal, bumibilis at bumabagal uli. Na para bang merong sinusunod na ritmo. Hindi nagtagal mula sa likuran ng aswang lumitaw ang asong gubat. Nang inamba nito ang halimaw, dali-dali niyang hinila palayo ang lolo. Nagbuno ang dalawang nilalang. Kaso nga lang masyadong maparaan ang aswang. Inihiwalay ang parte ng katawan upang hindi mapuruhan. Umatake rin ito. Ilang beses pinatamaan ng asong gubat. Nagawa pang ibalibag. Huwag ka masyadong magpakampante, Perigo.
Hindi na ikaw ang aswang na kinakatakutan. Lubhanang nanghina ang taglay mong lakas. Muling bumangon ang aso. Sumugod pero masyadong malakas ang aswang. Pasimpleng kinagat. Kinalmot ng paulit-ulit at binalibag. Dugo na ito. Pasuray-suray na lamang nang makabangon. Kailangan natin tulungan si Perico. Kung hindi, mamamatay din tayong dalawa. Nataranta si Samuel nang itulak patungo sa aswang. Naalerto ito at binalingan siya ng pansin. Natatakot man, mariing hinawakan ng itak at saka hinamon ng aswang. Kaso nga lang pinagtawanan siya nito. Nakikita mo ba ang iyong sarili? Duwag! Huwag ka na maraming satsat. Bakit hindi ka lumapit? Sa pagtalon ng nilalang, dito na kumilos ang asong gubat. Sinalubong ng talon at dinala sa masukal na bahagi ng kagubatan. Kahit na may kalayuan at hindi direktang nakikita ang nangyayari. Malinaw naman ang paywatig ng ingay. Idagdag pa ang paggalaw ng mga halaman. Umatungal ang angil ng aswang. Pagtagal ay bumalik ang asong gubat. Kagat-kagat sa leeg ang kalaban. Inilatag ng asong gubat ang katawan ng aswang na wala ng buhay. Napatanda na lamang ng krus ang dalawa. Sa puntong ito, hindi lang bangkay ng sumugod na aswang ang hinukaya ng libing, maging ang asong gubat na sinapian ng kaluluwa ni Perico. Nakakalungkot mang isipin na dito ka na tuluyang mamamatay, kaibigan. Hanggang sa uling hininga mo, prinotektahan mo ko. Tinupad ang sinumpaan mong tungkulin na papatayin ng mga nilalang. Pwede ka na magpahinga, mahal kong kaibigan. Nagsende ng kandila si Samuel. Sabay silang nanalangin para sa kamatayan ng naturingang kaibigan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na bumalik sa dating tahanan ng lolo. Hindi na kailangan dahil tuluyan ng sumakabilang buhay si Perico. Kahit ganito, inalala pa rin ang araw ng kamatayan at pinagdasal. Si Samuel sa kabilang banda, inalagaan ang puntod. Pinanatiling malinis, inaalayan ng mga pagkain at sinisindihan ng kandila. Habang buhay tumatak sa kanyang isipan na minsan silang nailigtas ng kaibigan ng lolo. Isang aswang na sumapi ang kaluluwa sa asong gubat.